Paano ba sabihin sa Maayong gabi. maayong gabi? Maayong gabi pala. Maayong gabi. Pwede na tayo magsimula, Brad. Brother Rick, pwede na tayo mag-opening prayer, please. Okay. Okay, ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat at muli mo kaming tinipon kahit virtually sa aming lingguhang LBS. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at muling mabusog sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa pag-aayos mo ng aming mga schedules sa araw na ito upang mabigyan ng oras ang pagninilay at pag-aaral ng iyong salita. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo at buksan mo ang aming puso't isipan nang sa gayoy maliwanagan kami sa mensahe na nais mong iparating sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang wisdom at knowledge upang lubusan naming maunawaan ang mga pagbasa para sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Ang lahat ng ito ay samutalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Mga kapatid, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat ng aming sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Aba, Ginoong Maria, napupuna ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi. Magandang gabi, mga kapatid. Brother Alex, pwede kayo sa ano? Saan po? Gospel po. Sige po. Okay. Wala kayo magtatanong. No? Pwede magtanong. Wala kayo magtatanong. Okay. Bago kayo magsimula, ang ating pong gospel sa April 28 will be the 5th Sunday of Easter. Pero ngayon po ay birthday ni San Marcos. Pinagdiriwang rin natin ngayong araw na ito ang kapistahan ni San Marcos. Ayon po sa tradisyon, ang tawag po sa kanya ay si John Mark. No, binanggit rin ito sa Book of Acts na kasama niya sila San Pablo, si Bernabe at si San Pedro sa kanilang paglalakbay at pagbimisyon. Pinsan niya si Bernabe. Oh. Si San Marcos po, siya po ang unang-unang evangelist na sumulat ng mga gospel. Siya po ang una. At si San Mateo at saka si San Lucas, St. Lucas. Ginawa po yung kanyang mga sinulat bilang basihan. No? Pero si San Marcos po, kung titinan niyo yung kanyang mga gospel, ito po'y hinango niya at nakatuon primarily sa mga Hentil. Si Mateo kasi more on the Jews kasi hardliner si Matthew. Pero si Mark more on the Gentiles kasi nga pinadala sila sa iba't ibang lugar sa aklat ng gawa. Okay. Yeah, pati si Luke din. Gentile din siya. Gentile din si Luke. Si Ringo lang ang ang hindi masyado alam ko saan napunta dahil nung nasama na siya sa Beatles, hindi na siya na di ba?
si John Paul McCartney, no, John Lennon. Ba't napunta sa Beatles? Kasi, di ba, si John Lennon, Paul McCartney, ang wala lang si Ringo Starr eh. Ringo. Sumama yan sa kasi Ano sa ba yan? Beatles. Yung apat na evangelist naging Beatles. Hindi ba nasusulat sa inyong yan? Kaya pala makapal yung aking Biblia. Dahil ang dami mga evangelist dito sa aking Biblia. Kasi sa ebanghelyo natin sa linggo, ang sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Hindi ito mga salita lamang na binanggit ni Jesus, kundi ito'y isang magandang katotohanan. Pagkat sa ating binyag, tayo ay naging kabahagi na niya. Salamat sa ating pagiging tunay na kabahagi ni Jesus, nalalasap natin ang kaligtasan ng Diyos at tayo'y nakapamumunga ng pagiging karapat-dapat sa bagong buhay sa Kanya. Mari nating iparamdam ang pahayag ni Jesus na wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ngunit ito ang katotohanan. Yun lamang mga tumatanggap dito ng buong kababaang loob at sumasama sa LBS, sila po ang nagtatamasa ng kagalakan, no? Ng pagiging anak ng Diyos. Hindi na susulat kung umattend ka ng household prayer meeting o nasa Nueva Ecija ka kung kasama ka sa makakatanggap ng mabuting balita. Hindi nasasabi rito. Kaya iniilarawan din nito yung talinghaga ng puno ng ubas, parable of the grapes, at ang mga sanga, yung kanyang mga vine, ang mahalagang kaugnayan na mamagitan kay Jesus at sa atin. Binibigyan din dito din ang dapat tayong mabuhay ng kaisa ni Jesus. Para sa ating pagbasa ng mabuting balita, nais ko pong pakiusapan si Brother Alex na hindi rin magtatanong kundi magbabasa lang. Okay po mga kapatid. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Yesu Cristo. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang Mabuting balita ng ng ating kalagtasan. Pinupuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka ng Kristo. Panginoon, Yesu Cristo. Dahil hindi natin kasama si Brother Tuning, nasusulat po sa ating mabuting balita na tanging ang facilitator lang ang magtatanong. At ang kanyang mga kapatid, ang mga participant, bukod sa tawa ng tawa,
Sila lang ang pwedeng sumagot. Amen. Kaya ang unang katanungan ay para kay Brother Sunny. Brother Sunny, ito ang Yes, po. katanungan sa unang talata, Kabanata 15 ni San Juan. Sa talatang ito, sino ang nagsasalita at ano ang ipinahayag niya? Ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Salamat, Sunny. Itong mga talatang binanggit ni Jesus, kailan niya sinabi ito sa kanyang mga disipulo? Brother Sunny, kailan niya sinabi ito? Anong panahon o saan lugar sinabi ni Jesus to? Di ko mahagilap. Di ba, Brad? Okay. Ito po ay binanggit ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung huling hapunan. No, it's a discourse of the Last Supper. Kasama ito sa mga pinag-usapan nila habang sila'y nakikipaghapunan nung panahon ng Passover. Over. Thank you, Brother Sunny. Brother Jerome, ang pangalawang tanong sa talata pangalawa ay ito. Ano ang ginawa ng Diyos sa mga sangang hindi nagbubunga? At ano naman ang ginawa niya sa mga sangang nagbubunga? Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Paki-explain, brother. Hindi ka pwedeng magtanong. Kasasabi ko lang, tigas ng ulo mo, Brother Jerome. Hindi po yung tanong. Si Brother Tintoning lang. Request po yun. Anong request mo? Anong papaliwanag ko dito? Paki-explain po. Paki-explain. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan, ha? Okay po. Pero tuloy muna natin ang katanungan at si Brother Alex na po ang itatanungin ko sa talata pangatlo. Sa pangatlong talata po, sa pamamagitan ng anong gawa nililinis tayo ng Diyos? Ayun nga. Ayon sa ikatlong talata, ang sabi ni Jesus, ngayong malinis na kayo dahil sa salitang binigkas ko sa inyo. Ano yung salita na yun, brother? Malinis na kayo. Ha? Ano yung salita na sinabi niya? Yung sinabi kanina. Yung ang tawag ito, he takes away every ban. Sinaalis niya yung bawat sangang hindi nagbubunga. Hindi nagbubunga. Okay. Yun. Brother Hector, Yes. Kayo naman po ang tatanungin ko, ano ang inihanda ninyong pagkain nung nagkaroon ng visitation sa inyo? Ang sarap. You missed it. Masarap, but you missed. Tinatanong ko, Brother Alex. Brother Hector, ang tinatanong ko dahil siyang host. Pakisagot lang, Brother Hector. Ano ang handa mong pagkain nung nagkaroon ng visitation yung mga kapatid natin? Na-miss ninyo. Mga pagkain na nasarapan yung mga bisita, kawawa naman yung mga hindi nakarating. Sabihin mo na, Katulad ko. Naka-ready na yung mga coffee na request mo, pero wala ka. Pero hindi kami nakapagkape kasi inabot na kami ng rush hour. Ganun ba? Hindi, habang napakinggan ko yung video na nagsasalita si Brother Tom, sana may inihigop na kayong kape. Ay, wala po. Sana nga eh. Kaya lang na-carried away. Yung taster choice ni Hector, props lang pala yun. Hindi namin natikman. Kasi hindi yung mga naiwan doon, pinagkape ko pa sila Brother Sonny. Si Brother June, nagkape sila Brother June de Vera. Maging umalis sila ako, Brother Alex. Opo, kasi si Brother August nagpahatid din kasi uuwi siya ng Pampanga.
Mm. Okay. Anyway, brother, dahil ayaw mong sagutin ko anong merienda inihanda mo, ang katanungan ko sa iyo ay, ano ang naging mensahe ni Jesus sa mga disipulo niya doon sa talata 4? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Salamat, Brother Hector. Balik ulit tayo Walang kay anuman. Brother Sunny. Sa 5 talata, Brother Sunny, paano pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili? Sound, Brother Sunny. Brad, nakamute po kayo. Nakamute kayo, Brother Sunny. Yan. Ang sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Salamat, Brother Sunny. Brother Jerome, sa 6 na talata, ang tanong ay, ano ang mangyayari sa mga taong hindi nananatili kay Jesus? Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Salamat, Brother Jerome. So dito hindi na siguro natin kailangan ipaliwanag kung saan tinatapon sa apoy, no? Kasi si Jesus, madalas niya sabihin pagka tinutukoy niya yung apoy, ito ay yung Gehenna, no? O yung impyerno. Kaya delikado na pagka hindi nagbubunga yung sanga. Thank you, Brother Jerome. Brother Alex, Opo. nasa 7 talata na po tayo at ang katanungan ay, ano ang mangyayari sa mga taong nananatili sa Diyos at sa kanyang salita? Ang sabi sa 7 talata, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Salamat, Brother Alex. Ito po, wala naman. Brother Hector, ang huling talata, Yes. ang 8 talata ay para sa inyo. Ano naman po ang naging habilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Salamat, Brother Hector. Walang anuman. So, bago tayo mag-proceed sa ating mga key points, ang katanungan ni Jerome, ay hindi pala katanungan, ang hiling ni Brother Jerome kay Brother Alex, ipaliwanag daw ako ang tungkol doon sa unang talata. Ako daw Pangalawa, yung binasa Ano ko. ba pagkarinig mo, Brother Hector? Di ba yun Yung pangalawang, Yung binasa yung pangalawang talata. Pangalawa ba? Jerome, pangalawang talata, bro? Opo, yung binasa ko po yun. Kasi ako ang una, ako yung nagbasa noong una. Oo, pero sabi ni Jerome, ipaliwanag daw yung pangalawang talata, yung inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. nagbumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubungang upang magbunga pa ng lalong sagana. Ano po ito sa again, talinghaga to. What does it mean? Unang-una, yung vine, yung gumagawa ng vine, yung nagtatanim, ito yung Diyos Ama. Okay. Yung namang vine mismo, si Jesus. At yung mga sanga, yung mga disipulo. Okay.
Sinasabi lang ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kapag hindi mabunga, dahil nga kailangan maging mabunga ang kanyang mga disipulo na sa pamamagitan ng pagkalat, pag, mag, pag, pagsabi ng mabuting balita at pag-evangelize ng ibang mga tao, kailangan mabunga sila. Ngayon, ang sinasabi rin dito, pinuputulan at nililinis. Ang term sa English kasi nito is Prune. pruning. Prune. Pruning, no? Sa salitang hardinero, kapag kasi yung mga bunga medyo karampot lang, maliliit lang, kailangan putulin yung ibang mga sanga para mabigyan ng lugar yung bunga na maging mabunga siya, no? Lumaki-laki pa siya. Kaya kailangan ipinuprune. Pero kung ipapaliwanag ko to at ihambing natin sa atin, ito yung pagpasa sa atin ng Diyos. Kasi tayo yung mga tao lamang, nagkakamali rin. No? Kaya kailangan minsan turuan tayo ng Diyos ng leksyon by pruning us. Kung minsan masakit ito, pero ito'y para sa ating kabutihan at para sa ating Amen. ikagugusto, no? Yun yung sinasabi dito sa paliwanag niya. So, Brother Jerome, nasagot ba yung o kailangan kong pakiusapan si Brother Tonying pagka-balik niya next Thursday? Okay Kasi, na ba yung sagot na yun, Brad? Okay naman po. Pwede niyo po ba siyang ikabit doon sa sarili niyong experience ng pruning? Yung Oo. actual experience niyo, yung ano ba Oo. pinuron sa ni Lord? Kasi nga, alimbawa, nagpapasilitate ako katulad ngayon. No? Ang daming mga makukulit na mga kapatid natin na tanong ng tanong. No? Di pa tayo tapos sa ating LBS, tinatanong ka na at sinusubukan ka. No? You are put to the test. Minsan nakakairita yun, pero mahal mo sila eh. No, nakalagay doon sa pangalawang pagbasa ni unang sulat ni San Juan na mahalin mo yung mga kapatid mo. No? Pagtiisan mo ang kanilang kakulitan para lang mabigyan sila ng satisfaction sa kanilang ginagawa. Pero ang isa sa mga tunay na halimbawa ay yung gawain natin. Minsan pag tayo ay nagmamalita ng mabuting balita, nare-reject tayo. Hindi naman lahat ng mga kapatid natin ay nakikinig sa mabuting balita. Kung minsan, critical pa sila. Halimbawa, yung bisita namin ni Brother Tom para magbigay ng panayam sa mga drug reformist. di ba? Ang sabi sa amin nung kanilang kabo, yung head ng kanilang drug rehabilitation program sa Barangay Lagro, mga 30, no? 30 pa, pero ang dumating, 6. Anim. No? Malamang yung 24, nagdudurog pa yun ng shabu, kaya hindi namin maimbita. Mahirap naman kasi makinig ng bangag. So, sabi namin doon sa kanilang kabo, na ano pala yun, XO ng barangay, ng captain doon sa barangay na yun, na sa next month, dahil karugtong yun sana ikayat yung mga ibang mga drug reformists na sumali. Kasi ano na sila hindi na sila nakakulong. Nakalaya na sila. They are already in their own respective homes. So yung kanilang voluntary, purely voluntary, na kung maaari, paunlakan niyo yung imbitasyon ng barangay na dumalo kayo sa isang pagtitipon. Bagamat na-late kami, dahil nga huli na sila dumating, sinikap naming pagkasya, bago mag alas 12. Kasi yun lang ang pinangako naming panahon para sa kanila. Mahirap mag-evangelize at mahirap magpalaganap ng mabuting balita.
Pero isa ito sa paghahasa sa atin ng Panginoon Diyos. Dahil tinuturuan niya tayo ng disiplina at pasensya. Yan. So, sino po ang maggagawa nung Kuya Alex. Sige po. next yung natin? Okay. Natin? Sharing now. Sharing, oo. Puno ng ubas. Oh, bilis oh. San, ano yun, San? Puno ng ubas. Manginginom Puno ka. ng ubas. Oo, tama. Puno ng ubas. Pati sanga ng ubas din. Namumunga ng sagana. Nabumunga ng sagana at hindi namumunga rin. Di ba? Hmm. Those who are bearers of fruit and those who are not. Then yung nabanggit natin, yung pruning. Namumunga. Tsaka yung ilang beses sinabi yung manatili sa akin. Oo nga, manatili. Ano yung pruning? Pagpuputol? Ano ba yan? Hindi, ang sabi dito, paglilinis lang. Paglilinis. Paglinis. Sa akin kasi parang iba yung nakalagay. Ano ba yun? Ano yung sa'yo? Pinupungos. Yung, Malalim yun yung pruning ba pati grafting pareho lang ba yun? Hindi. Iba. Ang grafting, bro, idinidikit. Oo. Di ba? Ang pruning kasi pinuputol. Ang pruning kasi ititrim mo siya para lalago lalo siyang mamumunga. O kaya yung sinasabi nga ni Brother Jun kanina, babawasan mo yung mga sanga or yung mga dahon para mag-concentrate yung energy ng plant or ng ubas para dun sa pamumunga instead dun sa mga leaves. Kaya 6 lang po yung umaten sa inyo. But, sa dun sa top, 6. Oo, napungusan. Ay, na-pruning na po yung 24. Pruning po tawag dun. Hindi yun Hindi naman, pruning. bangag lang siguro yung 24. Bangag lang. Dahil mahirap naman pagka doon sila. Hindi, Brother Jun eh. Sabi hindi naman kami nagbebenta ng langit. No? Gusto nila makita na kagad yung langit. Brother Jun, sabi nga ni Brother Tom, doon daw sa anime, after noon, nagpa-drug test daw eh. Bagsak Oo, daw totoo ang yun, isa. Brad. Bumagsak daw ang isa. Totoo yun kasi nagtataka ko, bakit meron silang nilalabas na kit? Hmm. Para saan yun? Sabi ko, Drug akala ko na test. parang anti-COVID na na test, no? Yung pala Hindi. yun. Totoo yun. Totoo yung sinabi nito. Na may So, doon sa anime, meron pa rin bumagsak. Pero at least nagpunta siya. Opo. Gusto pa rin makarinig ng salita ng Diyos. Oo. Very attentive naman sila. No? Very attentive naman. At, Nakikita niyo po ba yung sinusulat ko? Okay. Yes. Oo. Mananatili. Mananatili yun. Pinupungasan. Pruning. Pinupungusan. Pinupungusan. Anong gusto niyo? Malalim yun. Malalim eh, no? Pinupungusan eh. Di, okay lang. At least alam natin na pruning. Pero naintindihan naman kasi nagamit naman na salita yun. Opo, lagay natin, pruning. Ayan. Mananatili kay Jesus ang sumusunod sa kanyang salita. Di ba yun ang sabi? Tama po ba? O okay na yung mananatili? Dapat namumunga pag nananatili siya, di ba? Hindi kayo magbubunga pag hindi kayo. Mananatili kay Jesus. Anong gusto niyong gawin? Mananatili ang kay Jesus. Pag nanatili ka kay Jesus, magbubunga ka. At mamumunga. Tama? Tama po ba? Ano ba yung bunga dito, Brother Jun?
Ubas, bro. Ubas. Ubas yung bunga. Kasi Yun yung si sabi ni Jesus Brother yung Sonny. vine, no? Mhm. Jesus yung vine, yung ama, ang vine grower, Siya yung tagapag-alaga. disipulo yung mga branches. Hmm. Di pa natin pwede Ay, ma-equate yung sarili natin kasi nga yung ebanghelyo ay nakatuon doon sa mga kasama ni Jesus during the Last Supper. Apostoles. Parang yan, I am the vine, you are the branches. Whoever, tawag dito? Ano nga sa English ang sinabi doon? I am the vine and you are the You are the branches. branches. Whoever Remains. remains in me. Yeah. I Will bear much Bear fruit. much fruit. will bear much fruit. Oo. Ganun ba sa apostles lang to, hindi sa atin? Supposedly para Kasi, sa ano? Para sa lahat. para yun. sa atin yun on an Ano? external view. But di Ano? ba ang sabi nga natin, ang pinag-uusapan natin tuwing LBS, yung nangyayari nung panahon na yun. Yung panahon na yun. Di ba? Yung nangyayari nung panahon na yun. Although indirectly, tayo yung tinutukoy rin doon. So yung mga disciples, mga ubas sila pag namunga. Hmm. Ganun ba yun? Branches sila. Jesus lang ang ubas. Siya yung Branches sila. main na Branches sila. tree. Pero yung main na vine. Pero ang mga apostoles, ang mga branches. Hindi kayo magbubunga. Kayo ang sinasabi, hindi ako. Gayon man, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi Kaya naman yung sinabing ako magbubunga. Hindi, yung pagbubunga, yung mga di ba, apostles. ang ubas, yung bunga ng ubas, nanggagaling sa branches. Yun Yung lang. mga apostoles, kasama na rin tayo. Inuulit ko, Brad San, Bawal magtanong, bawal. tungkol sa LBS nga, nakalibit lang dun sa sitwasyon. Pero tama ka na kasama rin tayo. Ended na. Oo. Pero kung doon sa in context kasi doon sa panahon na iyon yung pinag-uusapan, yung mga apostoles yung Kasi pinutukoy. pwede magtanong na sino ang kasama ni Jesus nung binanggit niya itong mga talatang ito. So hindi natin pwedeng masabi na kasama tayo doon. Kundi yung mga disipulo niya. No? Yun yung mga nandoon. Okay? Pagbigyan nyo lang ng pansin yung mga binanggit natin sa mga key points kasi ang isa sa mga importante rin ginagawa natin, tinatahi natin yung mga key points doon sa dalawang reading. Hmm. So later on, kailangan bigyan pansin natin yun. No? Kung paano natin itahi yung first reading. How about po yung last na talata? Sa ganito, namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko. Pero before that, sa ganito, pararangalan ng aking ama kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko. Again, It's because of sinasabi lang ni Jesus, pagka ginawa mo niyo ito at kayo namunga ng masagana, you are glorifying my Father. So, pwede rin nating sabihin dito na pinaparangalan. Di ba? Tama. In fact, yung ang ama. Napapangarangalan ng ama sa pamamagitan masaganang nabubunga. ng pamumunga ng masagaan. Okay na po yan? Okay na po yan. Okay. Stop share. So, tayo'y dadako na sa unang pagbasa bago pong tawagin si Brother Butch kasi siya ang nasa first reading. Antayin lang natin. Dahil sabi niya, darating daw sa sikapan niya. Galing niyo yung Hindi, sinabi niya, di ba? Basahin niyo yung kanyang messenger, no? Na babasahin niya. Sisikapin niyang dumating. On the way na siya. So, matapos magbagong loob yung mga disipulo, di naging madali ang buhay para kay San Pablo. Ngunit,
pinapatnubayan siya ng Panginoon eh. He is being guided by the Holy Spirit. Gaya ng isinasaad sa mga pag-uusapan nating mga talata na ipapahayag niya. So, dahil nga wala pa si Brother Butch, willing ba kayong mag-antay bago siya dumating o tutuloy na natin to? Tuloy na po. Tuloy na. We can't wait forever. Dahil meron na rin kayong mga assignment, siguro wala na. Ako na po magbabasa. Oy, mabuti. Salamat naman, Brother Jerome. Tagal ni Brother Butch eh. Sumbong ko kayo. Recorded naman to, mababasa niya. Maririnig niya to. Tama. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem. At buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Tinanong ko, sino yung huli? Brother Jerome. Sumagot sa talata 8. Ako Si y- Brother Jerome din. O si Brother Hector. ako yata eh. Brother Hector. No? Brother Hector yata. Oo. So, balik na ulit tayo kay Brother Sunny. Sa unang katanungan sa Aklat ng Gawa, talata 26, Brother Sunny, sa panahon ngayon, sa tingin mo, Brother Sunny, nasaan ng lugar si Brother Butch tinatahak? Hindi masagap ng antena ko. Okay, salamat naman. Pero sino ba yung dumating sa Jerusalem at ano ang ginawa niya doon? At parang bakit kaya natatakot sa kanya yung mga tao doon? Pagdating si Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito'y takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa siyang alagad. Okay, so alam nila na si Saul was a prosecutor. Kaya inuusap niya yung mga Kristiyano, kaya takot na sakot sila. Okay, thank you, Brother San. Yeah. Punta ulit tayo kay Brother Jerome. Siya na po yun sa talata 27. Sino ang nagdala kay Saul sa mga apostol at ano ang isinalaysay niya sa kanila? Subalit dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo
nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sabi ni Bernabe, na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Brad Jerome. So, hindi pala alam ng mga, yung mga disipulo doon sa Jerusalem, medyo mabagal ang dating ng balita sa kanila dahil Saul was already proclaiming the good news nung siya ay nasa lugar na sa Damascus, no? Pero hindi pala alam ng mga ibang apostol na converted na pala si Saul. So, mahalaga rin yung point na yan. Ano? So, thank you, Brother Jerome. Brother Alex, sa inyo na po itong katanungan na ito. No? Matapos pong ipinakilala ni Bernabe or Barnabas sa Tagalog, no? Si Saul sa mga disipulo, ano na nangyari? Mula noon, kasama na si Saulo ng mga alagad sa Jerusalem at buong tapang na nangaral sa ngalan ng Panginoon. Thank you, Brother Alex. O, Brother Hector, dito Yes. sa talata 28, kanino nakipagtalo si Saul? At ano ang balak gawin ng mga nakapagtalo sa kanya? Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista. Kaya't yan ang kanilang patayin siya. Mga taga-impyerno po ba yan? Mga Yan. Helenista? Ano daw yung Helenista, Brother Greek. Hector? mga Greek. Yung mga Greek-speaking Jews. Kala ko mga Correct. taga-impyerno sila. So, sila Hele. yung mga Hudyo na marunong rin magsalita ng wikang Griego. Grego. Pero mga hardliner yan. No? Mga hardliner na Hudyo yan. Kaya alam nila si Saul marunong magsalita ng Griego, ng Greek. So pag nagtatalo sila, ang usapan nila doon malamang Greek. Greek. No? Ang isang Hellenista, aside from mga Hudyo sila, very protective sila sa kultura ng Greece. Hindi ng Israel, no? Ng Greece. Lalo na yung ancient Greece. No? Ancient Greece. Pero walang kinalaman si Helen of Troy dito. Kasi pag sinabi kasing Hellenist, na akala natin may kinalaman si Helen of Troy. Hindi po. Si Saint Luke, Greek yun. Saint Diba? Luke. Diba? Saint Luke. Si Lucas. No? Okay, thank you, Brother Hector. Balik tayo kay Brother Welcome. Sunny. Brother Sunny, sa ika-30 talata, noong nabalitaan ito ng mga kasama ni Saul, na balak siya o pag magtangka ang patayin, ano ang ginawa nila sa kanya? Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Okay, salamat, Brother Sunny. Brother Jerome, ang huling katanungan sa talata 31. Ano ang nangyari sa mga iglesia sa Judea, sa Galilea, at sa Samaria? Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag at patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Salamat, Church Brother of Jerome. Peace. Walang Salamat. anuman. Amen. Balik ulit tayo sa ating mga key Church points of na. Peace. Parang mahirap ikabit. Tugtog. Screen share. Alam mo, doon sa pagkabit, ang isang maiko-contribute ko yung product eh. Yung pamumuka. Product. Kasi di ba nagbanggit si Jesus ng condition na dapat manatili at magbunga. Dito sa first reading, ang nagbunga dito si Saul eh. Saul, yes. Di ba? Opo. Siya yung nagbunga. Siya nag-bear good fruit. Ang mapabilang.
Oo, napabilang si Saul sa mga disipulo ni Kristo. Tapos, siguro, another connection, yung sinasabi nilang pruning, mapapansin natin, bagamat si Saul ay nagpaproklama ng mabuting balita, inuusig siya ng simbahan. At balak pa siyang tangkaing patayin ng mga Helenista, di ba? So, isa rin yun naging relation ng unang ang ebanghelyo, mabuting balita at ang unang talata. Pero yung mga Tama. Damasco is mga Gentile ba to? Damascus are already the Gentiles. So, Gentile. Okay. Gentiles na sila. Ang Damascus kasi nasa Syria eh. Oo. They're no longer part of Israel. Apo. Kaya naman talaga, papatayin talaga kasi Gentile. Tapos, Pero hindi kasi merong ano doon. 'Di ba sinend si Saul doon para nga i-persecute yung iba pang mga ano, kakalad ka rin nga niya papunta ng Jerusalem yung iba yung mga faithful na, Faithful, yung mga convert na. mga convert na. Pero on his way, kaya yung 'di ba yun yung ano yung conversion niya na na-struck siya ng ano ng Panginoon on the road to Damascus. Nabulag siya. Nabulag siya. Tapos pinagaling siya ni ano yung pangalan nun? Ananias. Ananias. So, Saka nung nakilala ni Saul, si Jesus, na-connect siya doon sa vine. okay. Na-connect siya doon sa vine. Mhm. Aside na napuprune dahil inuusig nga siya, ang Diyos, binigyan siya ng proteksyon. Tumatag. Diba? Ginamit si Barnabas para mamagitan. Na Yung concrete na ano dito na bunga is naging mapayapa at matatag ang simbahan, ang iglesia. Naging mapayapa at matatag. Tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo. yan yung bunga. Oh, yung pag may peace ka, di ba? Bunga nagkaroon yan ng kapayapaan. Kaya di ba? Ano pa rin to? Related pa rin sa last gospel. Peace be with you eh. Peace, yung bunga. Ayun nga, kasi kung papapansin natin, di ba, ang sabi nga dito, nangangaral siya sa pangalan ni Jesus. So, di ba, pagka naman inaano si Jesus, ini-invoke si Jesus, ang pinaparangalan din talaga is yung Ama. So, di ba, nandun din yung sa gospel. Oo, yung glorifying The Father. Pero Kasi, dito sa first reading natin, saan natin makikita yun? yung kanyang pangangaral ay sa pangalan ni Jesus. Okay. Oo. Kasi nga, I and the Father are one. No? Di ba? Tama din. Dagdag din natin. Yes, Brad, please. Ang pagmimisyon ay may kaakibat na hirap. Parang hibla na yan ah. Parang hibla na yan, brother. Kasi tulad ni Paul, di ba? Papatayin na nga siya pag kwan siya eh, dahil nagipag-argue siya sa mga mga Jews. So, ibig sabihin, Brother Hector, hindi na nakamerienda sila Alex? Hindi po, nakakain kami, masarap. Hindi lang sila nakapagkape. Oo, hindi lang kami kape lang ang hindi sila nakapag- Short of time sila eh. Teka muna, yung susulat ko, sorry po. Ano na importante yung pagkain, Lex. Yung salita ng Diyos, pangalawa lang yan eh. Hindi importante sa akin yung pagkain. First and foremost yan. Ano ba yung sinabi ko kanina? Kalimutan ko. Yung ang pagmimisyon ay may kaakibat na hirap din. Ang pagmimisyon ay may kaakibat na parang endangered ka rin eh. Kaakibat na hirap. O ano nga yan, parang persecution kasi pagpupruning. Hindi ka na makapagkape.
Kagibat na hirap o ano ba yon? Banta sa buhay mo, ganyan. Ano nga, anong may proper term dun yun sa persecution sa Tagalog? Pag-uusig. 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 Ang galing sa Tagalog, grabe. Hindi, nahirapan din ako sa Tagalog, bro. Hindi ko rin kayang ano. Pag-uusig. Ayun, oh, gusto niya nakahiwalay. Oh, meron pa po tayo dadagdag. Hindi siya. Sabi naman nating nanatili si Saulo, no? Ha? Nanatili naman siya kay Jesus. Yun. Kaya namunga siya. Napabilang sa mga alagad ni Jesus. Bakit Joint Saulo in pa rin ang persecution. pangalan niya? Naging bahagi siya ng puno ng ubas. Oo nga, hindi pa pinapalitan dito, no? Hindi Ayan si ba na? Paul. Bago pa lang kasi yun. Bago pa lang kasi siguro Takot pa kasi sila sa kanya, oh. Oo nga. Bago pa lang. Unfamiliar pa sila. Kasi wala pang social media nung kaya matagal yung ano, yung balita. 'Di ba? Maglalakbay pa sila eh. Malayo-layo din ang ano siguro ang Syria. On the road to Kita Damascus. rin natin ano, na si Saint Paul, talagang puspos ng Espiritu Santo siya. Kasi hindi naman siya living witness eh. Hindi. Hindi siya naging buhay na testigo. Hindi katulad ni Mateo, no? Kasama nila si Jesus kasi disipulo talaga sila. Pero si San Pablo, hindi eh. Taga-usig nga siya eh. And in fact, nandun siya sa ano, 'di ba? Nung Martyr ni martyr Saint Stephen. si Saint Stephen. Oo. Kasama siya sa mga meron nung binanatan si Stephen. Kumbaga, ano, inayunan niya yun eh. Inayunan niya yung persecution ni ano. Yung martyrdom ni ano, ni Saint Stephen. Saka dami niyang epistle. Dami niyang sinulat. Kaya nga siya talaga yung ano, kumbaga, kung tutusin, siya yung pinaka-model ng pamumunga. Tama. Diba? Ng conversion din. Mga Ng conversion, oo. Ano, lalagay ba natin dito yon? Modelo ng anong conversion? Pagbabago? Brother Noe Dora. Bago. Pagbabago loob. Ganun ba? Kasi sina Brother Noe Nora, nagpe-persecute din yan kay Mama Mary, sabi na. Oo nga. Sino? Si Brother Noe Dora. Yung ating guest natin. Dating protestante na nag-convert na sa pagiging katoliko. So parang Saint Paul din siya. Tama. Meron pa? Mukhang maaga tayong matatapos ha. Siguro magko-comment lang. Siguro si St. Paul na kukonvict talaga sa ginawa niyang karumal-dumal na kasalanan, di ba? He was dragging the believers para dalhin sa kuan. Tama. Tapos pinapapatay niya. Tulad ng first martyr. Kaya para makabawi siya kay Lord, siguro talaga total dedication na siya. Iba nandun yun sa Bible, hindi ko lang ma-pinpoint ko. Nasaan na? Kung sino yung mas maraming atraso, di ba yun yung mas nagmamahal? Kasi mas maraming utang eh. Yun, tama. So kailangan natin magpakasala muna para mas mamahal natin si Lord. Hindi, given na yun eh. Ang conversion mo, kayo nandito lahat, dapat ipako kayo sa krus eh. Si Brother John magpapako sa atin. Oo, kasi kailangan magpako. Ako magbo-volunteer na magpako. Ginawa mo na yan doon sa ano eh. Kina Brother Tonying. Si Brother Boots, dahil bumabiyahe pa. Pagdating nun, si Brother Boots, di ba, bumabiyahe pa yun. Pagdating nun, saka siya ang magtutusok ng sibat sa inyo. Para malaman kung kayo buhay pa o patay na. Para hindi na babaliin yung binte. Ay wala, hindi babaliin yun. Dahil nga, kailangan tusukin muna kayo ng sibat. Para blood and water will gush forth. Juan na tayo. Juan. Okay na? Okay na po. So, tuloy na tayo sa pangalawang pagbasa. Sa pangalawang pagbasa,
Ang buhay ng isang Kristiyano ay inaasahang maging Masayang isang tunay. Masayang buhay tunay. ng pananampalataya at pagmamahal na Isinasagawa. isinasagawa. Not only in words, but in deeds. Indeed. Sa ganito lamang kondisyon natin maaaring sabihin, tumatalima tayo sa mga utos ng Diyos. Para Sino na basahin magbabasa? ang ating pangalawang pagbasa, nais po natin Brother Sonny. tawagin si Brother Sonny. Okay. Ang ikalawang pagbasa ay nahango sa unang sulat ni Juan, Kabanata 3, talata 18 hanggang 24. Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin yon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nanatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Okay. Huling sumagot ay si Brother Jerome. So, kay Brother Alex na tayo ngayon. Brother Alex, po. sa talata 18, ang katanungan ay ganito. Ano ang naging payo ni Juan sa mga tao? Ang sabi ni Juan, mga munting anak, magmahalan tayo hindi sa salita ni sa ating mga labi, kundi sa gawa at sa katotohanan. Tatanungin ni Tonying to kung nandito siya. Bakit daw in-address ni Juan Mga anak. yung tao na mga anak o munting anak? Hmm. Isang sa English pa nga, little children. Opo, mga munting anak na hindi dito nakalagay. Bakit Little kaya? children. Tapos Sino pangalawang pwedeng- tanong pa yon, sino ang Sino? nanay? Ano po? Sino ang? Nanay. Sino ang nanay? Hindi, Yung mga sinagot ko na yan. Dati, di ba, nung tinanong yan, ang sagot ko na maraming anak kasi si Juan. Kaya mga anak. Pero hindi yun ang katunayan dahil sinaliksik ko yan. Spiritual father. Partly correct ka na dyan. Lex. Beloved daw. Kasi kailangan mong basahin yung unang kabanata ni Juan. Kasi sulat to eh. Sulat, di ba? Unang sulat ni San Juan. No? Kung mapapansin kasi natin mga kapatid, yung mga sulat na ito, in-address ni San Juan sa tatlong klase ng tao. Una, little children, sa mga anak. Pangalawa, young men. Young men. At pangatlo, to the fathers, mga Old ama. man. So, hindi ito age. It has nothing to do with age. It has something to do with the spirituality of these people. Pag sinabing little children, ibig sabihin ito yung mga spiritual beginners. Yung mga neophyte pa lang. Ito yun, yung mga, kaya nga sabi niya mga anak, no?
So mga spiritual beginners lang ito, mga neophyte. Yung young men, yun naman ay para sa mga taong spiritually advanced na. Medyo may kaalaman na, pero hindi pa ganap. May kaalaman na. At yung panguli, yung fathers, ito ay referring to those who are spiritually most advanced. Talagang ito'y ganap na at talagang sabihin natin dalubhasa na sa Maalam salita na. ng Diyos. No? Kaya yun yung tatlong kategorya kung saan ina-address ni San Juan yung sulat. Kaya Anong verses yon yung mga father tsaka tingnan mo Brad sa chapter 1 ng Chapter. first letter of St. John. so may sinabi siyang my Oo. fathers. Children, fathers, Okay. young men. No, yun yung mga sulat niya eh. Kasi, di ba, kahit si San Pablo, pag sumusulat siya, ito'y ina-address niya sa mga taga-Epeso, taga-Thessalonica. St. John naman, Puro lalaki sa- lang. ha? Puro lalaki. Wala Oo. siyang mga ano. Hindi, mga anak is general eh. Hindi naman niya, wala naman gender. Dahil natin kasi, nung mga panahon nila, talagang dominant ang male. Oo. Di ba? Walang naging disipulo si Jesus na babae. Although naging follower niya sila Mary Mary Magdalene, pero hindi tinawag na disipulo Disciple. si Mary Magdalene. Hindi sila yung ng salita. Hindi sila Saka yan ang ginawa na basihan kung bakit wala tayong babaeng priest eh. Mm. Yan ang ginawang basihan eh. Kasi kung nagkaroon tayo ng babaeng priest, baka may posibilidad na meron tayong Santo Mama. Diba? Kasi Santo Papa yung, yung Pope eh. Santo Papa. Pagka babae yun, Santo Mama. Nabasa nyo rin ba? Maiba lang ako bago tayo patuloy. Yung same-sex marriage, ano? Na dito pa sa Hindi Pangasinan Katoliko ba yun. yun? Ha? Hindi Hindi sa Oo, Katoliko. pero meron na rin gumagawa rito niyan. Di ba? Talaga naman, oh. Hindi naman yun ang tawag dito. Kumbaga, hindi naman siya legal, hindi naman siya uh, binded talaga na diba? Kasi hindi naman tanggap ng simbahan yun. Nagkakasala lang sila doon. Oh, pero hindi. Para sa kanila, okay lang yun eh. Di ba? Okay lang Kailangan yun. ipanalangin ng sila ay maliwanagan. Panalangin. And anyway, to continue, Brother Hector, sa Pwede talata mag-comment 11. lang? O sige, Brad, sige. Hindi ba in addition sa sinabi mo, Brother John, yung father, tawag siyang father. Di ba meron din tayo sa church, fathers of the church. Ganoon. Tawag natin fathers of the church. Oo. And these are the first saints na talagang nirespect natin sa mga preachings nila. Tulad nila Saint Augustine, mga naunang leaders ng fathers. church. Oo. Yeah, we call them Church church fathers. So, mga Sino-sino? natin na May Saint mga Augustine, Si mga links sila. Thomas, Saint Santo Jerome, Thomas. no? Saint Jerome. Oo. Manunulat. Hindi, yung mga first few centuries ng church, yung infancy niya. Yun ang nabibilang sa fathers of the church. Wala si Agustin dun. Oh, wala doon siguro. Siguro yung first pope, first, second, third popes, gano'n. Athanasius yata. May ilang mga pope na si Clement din yata na naka-mention sa Bible. Yeah. Anyway, ang tawag natin sa kanila, yung fathers of the church, kasi they were very instrumental in yung mga initial birth of sa unang founding ng church natin noon. Silang parang we look up to them. Parang gano'n. Parang sila yung church elders, kumbaga. Sila yung may direct link pa sa mga apostles. Yes, parang gano'n. Mga Pope yan. Di ba tawag natin kay Pope Francis, Holy Father eh.
Yung mga doctors of the church na nauna. Ganun. Pero si Jerome, hindi siya naging pope, di ba? Yung Hindi. nag-translate ng Vulgate, Latin. Oo. Not necessarily Pope, Jerome, basta yung mga siya, unang saints. member siya ng lector commentator. Oo. Oo nga naman. Saka habang nag-LBS, sinasabayan Kanina. ng pagkain ng hapunan. Kanina, nag-lecture ngayon siya, Jerome. siya eh. St. Mark eh. Oo nga. So, tutuloy na natin. Tuloy na po. Yes, please. Okay, Fathers. Hector na ba tayo? Ay, pagkano na ba tayo? Sorry po. Oo, kay Hector na dahil katapos si Brother Alex doon sa pagsagot ng ano eh. Kaya kay Brother Hector na tayo sa talata 11. Provincia. Tanong ay paano natin matitiyak kung nasa panig tayo ng katotohanan? Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Thank you, Brother Hector. Brother Sunny, Mm. sa talata 20, kung sakaling usigin tayo, ano ang kaalaman ng Diyos? Sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Thank you, Brother Sam. Brother Jerome, sa talata 21, ano ang mangyayari kung hindi tayo inuusig ng ating budhi? Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Salamat, Brother Jerome. Walang Brother anuman. Alex, sa inyo ulit, sa talata 22, ang Opo. katanungan ay ganito. Paano natin matatanggap ang anumang hilingin natin sa Diyos? At tatanggapin natin mula sa Kanya anumang hingin natin pagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga nakalulugod sa Kanya. Yan, importante, no? Obeying His commandments. Okay. Thank you, Brad Alex. Thank you po. Brother Hector, sa inyo po ulit. Sa talata 23, yung sinasabing pagsunod sa kanyang utos, ano yung utos ng Diyos? Ito ang kanyang utos. Sumampalataya sa kanyang anak na si Yesu Kristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Kay Brother Sunny ulit. Talata 24, ano ang ipinagkaloob sa atin kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos? Sino? Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Salamat, Brother Sunny. So, inulit-ulit yung salitang manatili. Nananatili. Mamamalagi. Opo. Yan ang isama natin sa Remain in me. Remain in me, yes. Remain in me. And I will remain in you. So, Abide in me. yun, yung abide, word Abide. abide is also, kasama rin. Remain in me, abide, remain and abide in me. Or ano na sabi doon sa Tagalog? Manatili. Second pare. Di ba? Manatili kay Jesus. Nananatili. So, Reflection tapos- din yan sa Ebanghelyo. opo. May ano din to, kasi 'di ba sabi nga natin dito kanina, yung pangangaral ni ni Saul
ay sa pangalan ni Jesus. Jesus. Opo, dito kasi sa binabasa ko na ano, ang sabi dito, binanggit yun na, asa na nga yun? Ano, ito ang utos niya, manalig tayo sa ngalan ng anak niyang si Jesucristo at magmahalan gaya ng ibinigay niyang utos sa atin. Yun yung sa verse 23 dito sa Bible na tangan ko po eh. So talagang binanggit talaga yung name. Di ba dun sa first reading, sinabi din yung pangangaral niya ay sa pangalan ni Jesus. Correct. Panig ng katotohanan. Yan ay ang punta lang ako si Alexandria. Sige po. yan ay bunga na yan, no? Nasa panig ka na ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi. Mapapanatag ang ating, okay lang po ba yun? Sa akin kasi hindi buti ang ginagamit, puso. Okay lang po ba? Pwede naman. Kasi Budhi. parang ano yun Nasa, eh, di ba? Yun naman na yung ano natin eh, yung conscience is parang inaano din na parang galing sa puso. Pero pwede natin lagay, budhi budhi or puso. or puso. Puso, ba't manang pasakit, may buhay. Ayan din, kapag hindi inuusig yung ating budhi o puso, di ba? Ay, Oo. Ibig sabihin na panatag kang humarap sa yung pala yun. Yun yung paano mo malalaman na panatag kang nakakaharap. fruits din yan, fruit. Fruit, oo nga. Ito ay, lagay din natin dito, bunga. Na, Umibig sa pamamagitan ng gawa. Oo. Yung sa first opo, verse, at hindi lang labi, gawa at katotohanan. Oo, deed, dapat dito meron deed and truth. katotohanan. Oo. Kaya nga inaano ko, bakit hindi ito yung ginagamit nila ng, di ba, na lagi ng Protestant na hindi, walang gawa. Faith lang sila, Talagang faith. faith lang nila, Oh, faith lang. Pero kasi paano mo grace. iaano yung paano mo ita-translate yung faith kung hindi mo siya isa sa buhay? By Eh, grace lang sila eh. By o the blood. Ganyan may daw, isa sa natubos na buhay mo lang sila. siya kung gagawa ka, di ba? Ewan ko ba sa kanila, may sarili silang Oo. interpretasyon na hindi inspired ng Holy Spirit yung kanilang Sabi interpretation. nung kumpare ko na pastor na protestante, no? Sabi niya kasi, pagka sola fide, only by faith, pagka may pananampalataya ka daw sa Diyos, di ka nagagawa ng masama. Yun Eh, yung sabi ko sa kanya, paano yung paggawa ng mabuti? oo nga. Eh, hindi naman, Hindi ka gagawa ng masama dahil alam mo kung ano na yung masama eh. yes, Pero pero paano yung paggawa ng mabuti? Sabi ko oh, sa kanya, di still, ba? still committing a sin kasi omission yun. Oh, Sino Faith kasi without ano action eh, is dead. parang Yes. sabi nga self-gratification lang. Basta ako nananampalataya sa Diyos, okay na ako, safe na ako. Paano yung mga hindi kilala ang Diyos? Kasi Anong gagawin mo? sa kanila kasi parang hindi, you don't have to work for your salvation, parang ganun ang Grabe. pakiusap nila. Oh, yung parang penitent thief. Oh. Yun Oh, yung kanilang pinaka-model nila, no? repentant Yung thief. repentant, yun at the hour na lang. Sige, di Or, repentant thief. paano kung hindi ka nga nabigyan ng chance na kagaya noon? Na at the last minute na nabuksan yung isipan niya at humingi ng awa, humingi ng habag, nagsisi at humingi ng habag. Di ba? Ganon sila kakumpiyansa kasi. Hmm. Ano na yan eh, pride na yan eh. Yung sa kanila. Kaya nga eh. Walang humility yung mga yun. Talaga naman, pag
Grabe nga, tinitira nga ako nung isang ano. Oo nga eh, nakita ko nga yun eh. Pag, kahit na ano pa, sige lang. Sabi, pagdasal na. Kahit i-explain mo na sa kanila na hindi yan ima, hindi yan idol. Ano kasi I-explain mo sila na. eh. Talagang Parati. nakaprograma na haba-haba na explain mo. Inulit na. Hindi kasi ano Mabait sila. to. Nakaprogram na talaga itong mga to. Yun yung ano nila, kumbaga, ang tawag Nasagot, dito, nasagot. standard na ano nila, na rebuttal or standard na argument. Mahirap makipag-usap sa mga Mahirap ganun. po, mahirap. Inamikin Mm. parang English yata yung mga ganun. Standard na narrative. Standard narrative. Hardcore. So, Meron akong naging kumare, nung namatay na si pare, yung anak kasi nila, born again. mm, So yung si Mare, handmaids yun handmaids of the Lord. okay. Tapos nagsimula na iniimbita lang siya sa mga Bible study ng anak niya. So binigyan ko na ng warning, sabi ko, Mars, okay lang naman kasi salita ng Diyos yan. Pero medyo ingat lang, sabi ko, dahil pagka na ano ka na dyan, na kasama ka na dyan, susunod yan yung pag ano na sa Diyos-Diyosan. Oo. Tama ako dahil nung sinabi ko, pwede ba kung sakaling pasisira sa iyo yung mga rebulto, pwede Exodus. bang ipamigay mo na lang sa amin? Huwag mo na sirain, sabi ko. Pamigay mo na lang sa amin at mapapakinabangan namin yan. Yun ang sabi ko. So yun nga yun. Yun yung ano. Na-convert din siya, si Mars. Ha? Ano na, convert na bro. Born again na. Born again na yung kumari ko. Yun yung medyo, kasi siguro kung malakas-lakas lang talaga yung moral fiber mo talaga, hindi ka basta-basta mako-convert. Kasi nung nandun ako sa Saudi, ganyan eh. Yung kasamahan ko nga, mabait, sa mabait. Pero nung minsan akong naimbitahan para mag-Bible study sa bahay nila, sa flat nila, yun na. Okay sana, okay yung umpisa eh. Kaya lang nung nagsalita na yung kanilang pastor, nung tinira na nila si Mama Mary, sabi ko, this is the first and the last. Hindi na, nung sumunod siyang mag-imbita, alam na niya na hindi na ako pupunta. Sabi ko, hindi siguro para sa akin. Tapos yun, nakita ko ng CFC at that time. Napunta ako sa CFC and then later on, nasa CFC, FFL, and then sa MFC na nga. Very aggressive sila kay Mama Mary, Opo, palagi silang tinitira. Hindi ko maano na kasi ang inaano nila siguro parati na yung sinasabi dun sa yung sa Ten Commandments, because God is a jealous God na gano'n. Yung parating inaano nila yung there's only one mediator. Yes, there's only one mediator between man and God. Kasi nga and the name above all name, blah blah blah. Yun laging inaano nila. Pero kasi tayo, naniniwala tayo. Kasi nga tayo, di ba, pagka may pangangailangan sa atin, uy bro, panalangin mo naman ako, sama mo naman ako sa prayer, ganito, ganyan, di ba? Ganun din naman, pagka doon sa nagpe-prayer meeting, may intercessory prayers naman talaga. Bakit hindi nila matanggap yun? Yun yung nagluwal kay Jesus, kung wala si Mama Mary, hindi naman magiging, yung kanyang na pagiging human, hindi man ang mangyayari kasi yung flesh and blood na ni Mary nagamit, yung DNA ni Mama Mary nagamit. Di ba? Pero ang kanya naging ang spouse niya, yung Holy Spirit. Kanya, yung kung saan ko ba nakita yun na meron lang siyang 24 na instead na 48, parang 25. Kasi yung isa nga na hindi identifiable, yun sa Holy Spirit. Anyway, ang argument nila kay Mama Mary parang instrumento lang siya, gano'n. Well, binibelittle nila yung significance ni Mama Mary. Pero kasi instrumento lang siya. Kasi kung talaga naniniwala din sila sa Bible, nakalagay doon sa Bible yun na
Di ba sinabi nga doon ni Gabriel, Gabriel, hail full of Hail grace. Mary. Ang hail hindi mo Hail full of basta grace. gagamitin Full kung of grace. ito Ano lang. ibig sabihin ng full of Diba? grace? Ang hail is ina-address mo sa nobility. May nag-explain na pare nun eh. Isasabihin mo lang yun sa nobility or sa may mataas na posisyon, yun mo lang sasabihin na hail. Parang di ba hail Hitler? Di ba yun yung hail? Full of grace pa. Saan ka pa? Di ba? Ang ibig sabihin, wala nang mapagsidlan. Ang grasya. Kasi iaano nila na ganoon. Kaya noon, nung pagbanggit lang talaga nung kung pwede nga lang umalis at that time, aalis ako kaya na sabi ko nga, ay sayang may pagkain. Kakain muna ako, di ba, Brother Jude? Sabi nga Magpakabusog ka muna. Oo. pag weak Catholics become Protestant, but strong Protestants become Catholic. strong Catholic. Parang sabi rin ni St. John Henry, sabi niya, to be deep in history is to cease to be Protestant. Pag inaral mo yung history. Marami kasi ng mga Protestants na pag going back to the Church Fathers, yung teaching ng Church Fathers, nakikita nila, nabubuksan yung isip nila eh. Ay, ito pala yung yung turo ng Katoliko. Sila yung pinakamalapit dun sa mga ginawa ng mga sacred traditions na sinasabi. Pag ni-research mo, sino kaya gumawa ng Bible, Yun, di ba? Lagi nilang sinasabi, oy, kayo lang nag-compile yan, hindi nyo na mapag-aari yan. Hello? 73 books to 60, ano lang sa kanila? 66. Nawasan nila. O kaya, nandun din naman yung sa Bible, di ba? Kung sino yung magdadagdag at saka sino yung magbabawas. May mga yun. May mga consequences. Kaya, sabi ko nga, meron akong parang anecdote. Tayo, sabay-sabay na inaantay natin dahil patay na tayo. Second coming na eh. Papakita na si Jesus eh. Kung yung nagpakita si Buddha, hindi si Jesus. Sabi ng inchik sa atin, ako sabi sa inyo matagal pa, si Buddha talaga Diyos natin. Pero kayo mga Katoliko, mahilig kayo maniwala kay Jesus. Yeah. Ako, Brother John, baka yan ang makita mo. Baka yan ang makikita mo. Hindi bale, naniniwala rin ako kay Buddha. Sabi naman ni Confucius, hindi sa kanya yung di ba? Ano sabi doon? May nakita akong ganun eh. Wala sa kanya yung answer. Diba? Saka si Buddha, di ba, pinoportray na si Buddha na matabang tao. Opo, marami anak. Hindi, sa totoo lang, si Buddha, yung talagang Gautama Buddha, pagka prines mo daw yung kanyang tiyan, makakapa mo yung kanyang spinal column. Oh? Ganon siya kapayat. Wow. Diba? Dahil sa fasting niya, meditation. Ba't ganun ang portrayal niya sa mga images na mataba? Kasi nga, di ba, posterity. Pagka mataba, it symbolizes posterity. Prosperity, yun yung sinasabi ni Ayo kasi gusto lagi madami maalwa sa buhay, madami pera, kaya gusto lagi mataba. Gusto nila bilog. Malapit lahat na bilog. Dahil nga pagka tayo sinakop na ng China, yung mga mambabatas natin, gagawin ng official religion ang Buddhism. Lalaki na tiyan nila. Yun ang mangyayari. Hindi na sila buwaya. Wala namang religion ng Chinese. Communist nga sila. Atheist yung mga yan. Meron pa po ba? Ibla na tayo. Ibla na tayo. Buddha, ilagay mo Buddha. Buddha be praised. Ko lang ng konti. Para makita ng gusto. Pongki. Pamumunga. Nandun ba siya sa lahat? Pag-ibig ulit Sino sa inyo gumagamit ng PC? Ako po, naka-PC. Okay. Sino pa? Ako po. So lahat na cellphone na? Tablet.
Tablet, oh, malaki-laki pa rin yan. Oh. Cellphone kasi talaga. Ako, hirap na hirap talaga ako sa cellphone. Mahirap yung cellphone eh. May na si Brother Sonny. Oh. Ano po, ang lalagay natin sa hibla, pamumunga, inuusig, pinupungusa. Sa ibla, sandali ha. Ayun na si Brother Sonny, meron na siya. Meron na? Meron na si Brother Sunny. Kahapon pa yan. Happy. Ito. Ililitan ko ng konti para makita natin. Sabihin ko lang po yung ano, yung Salmo Tugunan ay pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Diba Kanta-kanta. lagi yun? O, kakantahin mo raw, Brother June. Ano yan? Yung pupurihin kita poon. Ngayon kami natitipon. Sa English yan, I will praise you, Lord, in the assembly Oh, of your people. yun. I Sa will poon praise ay the Lord mananatili. Jesus. Yung awit pambungad naman sa ano. Sa I poon ay will mananatili. glorify your name. O, yan na, kinakanta na yung ano. I will praise the name of Jesus. Wala. Yung awit pambungad Sa naman. poon ay mananatili. Yan. Siya'y sa ating lalagi mamungang Mamungang maluwalhati. Yun, nandun talaga sa pamumunga at saka yung ano papuri nandun Panatili din. at manatili. Manatili, Oo. yung manatili. No? Dagdagan kaya natin to, sumampalataya at manatili. Manatili. Pwede din. Diba? Ayan nga. Tayo sa kanya. Kailangan may ano din eh. Connection. Upang Connection mamungang malulwalhati tayo ng matiwasay. Upang Matiwasay, maluwalhati na rin ba yan? Upang mamunga tayo ng maluwalhati. Sagana. Sagana. Ng matiwasay. Gana, tama. o sagana, pwede yan. Upang mamunga tayo ng sagana. Masaga. Pero wala dito yung papuri. Kailangan nandun yung papuri, di ba? Oo. Doon kasi sa ano yun eh. Sa Salmo. Responsible. Kung titignan mo kasi nandun yung papuri eh. Where is it? Late naman. Ay, sorry po. Si Jesus ay puno ng ubas. Pinaparangalan, no? Ito, pinaparangalan ng Ama sa pamamagitan ng pamumuhay ng masagana. Hindi, sumasampalataya ba? Parangal na rin ba yan? Worship, pwede na siguro. Nandun naman yan sa mga palat. May singat yan Ako yung, kung lagay natin dito, purihin siya at tayo'y manatili. Instead na sumampalataya, gano'n. Opo. Purihin at manatili. Ano ba? Purihin at manatili tayo sa Kanya upang mamunga tayo ng sagana. Ano sa tingin niyo? Si Jesus ang buno ng ubas, purihin natin siya at Purihin siya. Hindi, idagdag lang yung purihin. Si Jesus, ang Purihin, puno ng ubas, purihin, sumampalataya at Ayan. manatili tayo sa Kanya. Okay. Ayun. yan pwede. Galing talaga. Ayan. Talagang Ah, so many hits. Praise and worship na eh. Oo nga. Okay.
Kung gusto nyo, lagay natin manatili tayo sa kanyang pag-ibig upang mamunga tayo ng sagana. Para nandun pa rin yung yung utos. Ano sa tingin nyo? Mahaba na? Sige, pwede Pakiulit. natin ilagay. Tingnan natin. Bro, pakiulit siya. Saan mo ilalagay yung pag-ibig? Kasi yun yung utos niya kung paano tayo magmamahal din. Pwede. I think pwede rin. Instead na utos, pag-ibig na lang. Pwede. Brother Sunny, sasama ka sa Tarlac? Siyempre, Nagtatatlong isip ako eh. bakit 3 na? Akala ko 2 lang. Para Trinity. At okay. I sit corrected. Sinagot na ni brother. Susumbong kita, Brother Sunny. Sabi mo, sasama ka. 18 pa naman eh. 18 pa naman ah. Oo, matagal pa yung Brad. Bagay. Pero wala sa inyo ang a-attend ng senior retreat. Bro, hindi Kailan? ako makaka-attend eh. Medyo kapos ang budget ko eh. Sira Hindi kasi ako yung talagang phone ko eh. pinaglaanan ko dahil nga yung dumating na yung late na rin ako nag-remit ng payment Oo. dahil Payment saan? yung pension Brother ko. Tong, baka sa next Wala na pa kung eh. Wala pa din yung pension ko eh. Ay, Lex, padala mo nga Kailan sa yung akin senior? sa Messenger, Lex, yung Alin po? yung Google link ng nung pag-remit ng tithes. Sige po. Yung nakarimit, tawag dito yung form na lang ng remittance. Oo, yung form ng Yung form. remittance. Sino Saka- nakaka-monitor ng mga tights natin? Supposedly, Baka si Tom Si binibigyan ng kopya. Brother Alex. dapat ibibigay sa atin, oo. Kaya lang, Si- hindi naman nagbibigay ang MFC. Brother Butch yung finance natin. So, namomonitor niya. Kaya. Parang wala po. Kaya kasi wala pong nagbibigay. Si Brother Sunny nagbigay nung minsan, January. February, February. tapos baka either bukas ako para sa namin ng March. Opo. Kasi ako na ako dun sa akin, January, February, March, April. Kasi ang dalawa ko. nangyayari, nakakaltasan ako ng 50 pesos dahil Bakit po? Diretso nyo po Bakit sa bangko para walang kaltas. Ay, paano? Sa bangko, ang kaltas niya is 25 pesos lang. Alam mo, mag-deposit ako ng mag-deposit ako sa BPI ng BPI ako mag-deposit. Hindi nga na ako ng 50 pesos eh. Ay, bakit? Bakit kayo hihinga ng 50? Laki naman. Hindi Di ba? na Kung mag-deposit bank ka, charges. kung deposit ka, Bank kahit Charges, 50. kung lalo na kung cash deposit, hindi ka dapat Hindi ka sigilin. dapat hihinga na. Kung bangko, Hindi ka- Laki hindi ka naman, dapat 50. sigilin. Bank- Yung bank bank to yun. bank, bro, bank to bank. Halimbawa, ang bangko mo, Bangko Pilipino, magre-remit ka sa BPI. Meron talagang charge yun. pero ang Ganito. charge nun, 25 lang. Pakinggan nyo ako bro, ganito. Di ba Ayoko pakinggan. La 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 ang la. pension ko nasa BPI. Kaya ang transaction ko doon sa ng BPI, nag-withdraw ako ng yung cash. Tapos dineposit ko doon sa account ng MFC. Ay, Bakit hindi po. Transfer lang po. Hindi kayo magwi-withdraw. Ta-transfer nyo po sa account ng MFC. Hindi naman transfer yung ginawa ko eh. 2 transaksyon eh. Ay, kailangan po isa lang. Kunwari po, BPI na yung bank nyo. So, any bank na ta-transferan nyo, standard po yun na 25 pesos lang yung per transaction contract. Alam ko kasi dalawa ang bangko ng Opo, ng, PNB at saka BPI. PNB tsaka BPI. Opo. Ngayon kung BPI to BPI, dapat wala nga charge eh. Dapat wala. Bakit ako siningil nga ng 50 pesos eh? Alam mo Ngayon, kasi, nakotong Sunny, ka. Versosa apelido mo eh. Letter B. Opo. Kasi Ibig sabihin palagay Simula ko, ng B,
Sige na. BWXYZ, Sabay na tayo. may mga charge yan. Kala siguro Tulad kami, kamag-anak niyo si diham Gardo. ko, duhong ko, Oo, wala kaming wala. charge. Kala siguro kamag-anak niyo si Gardo Versosa, kaya... General. Balis yun. Balikan. ganun. Oh, Bisaya yun eh. Kasi katulad dito sa akin na gumagamit ng QR code, nalilito ako, nahihilo ako sa QR code, ayaw sundin ng GCash ko. So ang ginawa ko, sa GCash ko, transfer to bank. Opo. Bangko ng PNB. Opo. Yan. Pumayag siya. Pero may charge. Pero Brother June, kung may ano naman kayo dun sa ano yun sa tawag dito sa pension bank nyo, pwede nyo from the pension bank, kasi ganun ang ginagawa ko instead na GCash pa para wala nang charge. Kasi kung pension bank to GCash may charge, tapos GCash to another bank, may another charge yun. Pero para isang charge na lang from yung bank nyo, kung saan nyo tinatanggap yung pension nyo, pwede nyo na diretso sa ano. Kasi ako ganun ginagawa ko, 25. Hindi ko pa na register kasi yung ang registration ko lang sa BPI ko, pagkuha ng balance. Pero yung transfer yata, kailangan pa-register ulit, di ba? Ay, hindi po ba kayo online banking? Ako kasi online. Pero ang online ko, para makuha lang yung balance. Oo. Kasi sa Hindi ko Metro alam Bank, kung lahat po. kailangan kong mag-register ulit, magpaalam sa BPI na gagamitin ko yon for transaction. Hindi po pag online, ang pagkakalam ko po, pagka online transaction, pwede nyo pong gawin yun. Pwede na. Opo, i-try nyo pong hanapin dun sa ano nyo, may choices naman sa Hanapin transaction. ko. Tapos Sige. ako, ang ginawa ko na lang, in-enroll ko na yung MFC kasi kung parati ka naman magta-tights, nilagay ko na dun sa mga, like yung pinadadalan ng pera, like kunwari yung asawa ko, yung anak ko. May iba ko, yung sa Google form na padadala mo, nandoon ba yung pwede mag-remit from bank to bank? Tapos, ay hindi po. Ano lang siya, record lang siya talaga, as in record lang. Opo. Okay, Record lang siya. Tapos, kaya, ang tawag dito, kasi ilalagay mo dun yung copy ng transaction mo dun sa dun sa bank. Kung sa bank kayo. Pagkatapos nun, i-email kayo ng MFC, tapos sasabihan kayo na bibigyan kayo receipt through email, pero wala po akong natanggap ni isa. Ako din. Wala din. Yung sinasabi ko eh. Kaya hanapin mo sa email mo, bro. Wala po eh. Wala kaming confirmation sana eh. May confirmation na na-receive nila yung kasi magte-thank you sila eh. Tapos meron silang verse doon na yung ganon, yung cheerful giver, ganon, parang ganon. Wala sa akin. Ay, walang confirmation by email? Wala. Pero nasa spam yan naman. Hindi ko alam kung natanggap. No way. Tapos hinihingi ko nga kay Brother Tom yung email address nila para matanong. Sabi ni Tom, siya na lang daw magpapadala. Try ko po hanapin yung sa akin, ko sa inyo para makita nyo kung ano yung nare-receive ko na. Oo. Tapos ibato ko yung yung Google form po kasi pag nagpunta kayo sa website ng MFC, andun po siya sa forms. Ipapakita ko rin po sa inyo paano. Opo. Yung March, niremit ko yung tithes ko doon sa registration natin. Okay. Sa Congress. Okay. Pero niresibuhan na kayo ni Angel? Oo. Yung may resibo na kagad yun. Ayun, at least yun may resibo. Confirm yun na Opo. Kasi hindi naman ako nakaka-attend ng ng seniors teaching night. May timetable din doon eh. Opo. Akong ginawa ko na lang, yun diretso na sa kanila. And then, pupunta kayo nga doon sa Google Forms, fifilapan nyo. Kasi nakalagay doon kung kung servants ba, handmaids ba, or couple. Siyempre, lalagay natin servants. And then, nakalagay doon kung saan. NCR, North, East, South, Central. Sige. Okay, North. Thank you. And ganun po. Opo. Iyan ko po sa inyo. Ang kagandahan ng tithes, pwede ka magbayad kahit na... Opo, kahit na pabalik. Kunyari, January na, hindi ka wala bayaran. Opo, pero kasi pwede ba yun?
Opo, ang kanila po, ang Pipili ka sinasabi, lang doon. Click ka lang doon sa Google Form eh. doon po sa remittance form, pwede kayong makapili doon Ah, na kunwari pabalik. January, lahat ng Okay, options okay. nandun eh. Opo. Kaya lang kasi, di ba, nung leaders conference nga natin, na discussion na parang may cut-off sila, yung 25 ba? Parang ganun. Like ngayon, 25 na, cut-off na nila. So kung papasok yung iniremit nyo po, for next month na nila i-record yun. For Hindi, kunyari, January na pinili ko doon sa Google Form. Oo, tama even, si Jerome. Oo. Paano kung nilagay mo January? opo, even po, even if you put January, but you remitted on the 26th, it will still go on their February. Parang ganun yung record nila. I-record purposes lang naman po yun. But still, yung tights po, napunta sa MFC. Ayun. Recording lang po. Kasi syempre, kailangan magkaroon sila ng cut-off in any office, di ba? May ginagamit Tama mang yun, tama cut-off. yun. Pang sweldo nila Saka yan. Lex, maiba ko, no? Habang iniisip nila kung ano yung reflection question. Meron na. Bro, napatawag ka na ba sa ano? Sa center para doon sa ID natin? Hindi pa Walang rin. biro. Naghahantay po ako. Tinanong Oo. ko rin niya si Brother Tom nung magpunta kami sa East. Oh, wala, sabi ni Tom, walang sagot. Wala Kinausap pong ko siya sagot na eh. nasa Lagro ko eh. Walang Sabi ko, sagot. Tom, nandun na ba pumunta na ba si Brother Alex sa ano? Gusto ko na nga magpunta dun sa office, kaya lang kasi parang feeling ko magbabarge in ako, parang Oo, tama lang. hindi maganda. Kaya Oo. sabi ko, through Brother Tom, willing ako mag-give ng service ko para makatulong lang, para umusod yung pag-a-ID. Turuan lang nila ako, and then I will try my very best. Paano kung Ano? tayo na lang sa Serban, gawa tayo sarili natin ID? Hindi, walang biro, bro. No? Kasi alam naman natin yung format eh. Hindi, No? binago po kasi nila eh. Kasi si Brother Tom nga, meron na before. And then, sinuko niya para hindi na siya magbayad. Babaguhin po yata nila, but I don't know kung ano yung babaguhin nila. Yung ba kay Tom, may RFID? Yung Opo, yung sinaswipe na lang yung may okay, attendance sinaswipe na na lang. yun. Opo. Okay, okay. Hindi bale. So, yun ang hindi po na. Pero anyways po, tanongin ko rin sila, tanongin ko si Angel kung pwede ako makasingit. Pero nahiya din ako dahil, syempre dapat kay Brother Tom manggaling, nakakahiya naman. Meron na po, nasa na po? Yun, meron na. Paano tayo mananatili yung pinagagalawan natin? Gusto kong bigyan ng question yung reflection question yung pruning. Sige po. Nakaranas ka Meron na akong ba nilagay ng, dyan, bro. Oo, nakaranas ka na ba ng paglilinis ba yun? Pruning? Ano ba yung sinabi mo? Lex, yung sa'yo maganda. Nakaranas ka na ba ng ano ba? Pagtatay. Pupung, at saan na yun? Pupungas ba sa'yo mo? Pagpupungos. Pungusan, pagpupungos. Pagpupungos Pagpupungos. yun. Nakaranas ka na ba Opo. ng pagpupungos sa Hindi iyong nga paglilingkod maintindihan sa yun ng Diyos? ordinaryong Pilipino. Oo. Kasi hindi masyadong relevant yung paglilinis eh. Di ba? Opo. Kailangan sa English mas madali. Oo, Were you prune. able to experience pruning in your Yeah. service with the Lord? Di ba? Kasi kung oo, ano ang bunga na anong prutas na nabunga? What fruits did you bear, di ba? Parang ganon. Lagay natin dito, pruning. Meron ng question. Hamon na. Ayan. Yung ano na lang, hamon. Hamon na. Meron na ba nagsulat? Meron na rin. Dalawa pa. Ayan. Araw-araw tayo magsimba. Pwede mo rin sama na, huwag ipapalit ang household prayer meeting sa LBS. Hindi naman nagagalaw ang LBS ah. Oo nga. O nga, pero huwag ipagpapalit. No? Okay. Humanap ng Brother ibang Tonying. panahon. Humanap ng ibang panahon kapag ikaw ay biyahe ng Nueva Ecija. Wag. Diba?
Wala tayong sinasabi pangalan dito, pero very specific yung mga ano natin, mga hamon natin. Kasi nga ano yun, di ba? Brother Sunny, nilagay ko lang yung ano, yung okay lang po ba yun? Paano tayong... Sa hugot. Tsaka saan, kaya kita tinatanong kanina kung sasama ka sa Tarlac. Kasi kung sasama ka, baka magdalawang sasakyan na tayo. Kasi yung nasa listahan nito, kasama po yung 5 na. asawa niya eh. Kasama yung Opo, asawa Hindi. niya eh. tama po si Sister Agnes. Ang kahit na Fortuner yung kanyang sasakyan, Mga comfortable 6. doon, 5 lang. Kasama siya. The most is 6. Pero kung sasama ako, talagang magdadala ako ng sasakyan eh. Kasi Yes, yung bro. Kaya nga, pagka sabihin mo lang kasi pag gusto ko rin mag-chip in sa gasolina mo. Gasolina ka ba o diesel? diesel. Diesel, Kasi kung gasolina, 50 pesos may ibibigay ko. Kung diesel, mas mura, 20 lang. 20. Saka kailangan ko yung resibo, ha? Saan? I-reimburse ko yun sa center. Kailangan ko resibo. Alam mo, may share ako sa inyo. Nung ako'y provincial area head ng Bataan, pagka pupunta ako doon, Brad, pang gasolina mo. Kasi dinadala ko yung sasakyan eh. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, lagi ko nga pinagmamayabang na mayaman yung daddy ko eh. So, hindi ko tinatanggap. Alam mo nang ginawa nila? Inilagay nila yung binibigay nila sa akin sa Co-ops for Christ. Kaya nung hindi na ako naglilingkod sa kanila, sabi sa akin, Brad, meron ka pang pera sa amin ha? Sabi ko, magkano? Mga 36,000. Ha? Sabi ko, talaga? Oh, kani yan. Yan yung mga tinanggihan mong allowance sa gasolina mo. Ayos ah. Pero alam mo yung ginawa ko? Sabi ko, hindi, i-donate nyo na lang. Donate na. Opo. Tunay nga naman na meron silang ginagawang center ngayon, Brad. Ah, Home talaga? office. Oh. Meron na silang lupa, tatayo na lang ng building. Saan bro? Sa May Cubao din? Hindi sa Cubao. Hindi, sa Bataan. Ah, sa Bataan. Yung Ay, home office. Kasi umuupa lang kami dati ng home office home eh. office. Okay. So meron na silang lupa, may nag-donate na sa kanila. Ang galing. Ano na lang, tatayuan na lang ng building. Nice. Yung mga kapatid natin sa Bataan, very generous eh. Tsaka may mga kaya. Oo. May kaya sila kasi most of them belong to a political family. Kaya. Banson, di ba? Banson. Political yan eh. So yun. Anyway, araw-araw tayong magsimba, maglaan ng oras sa harapan ng banal na sakramento, yung perpetual adoration. Okay na po ba sa inyo yan? Pwede na yan. Huwag kalimutan magtanim ng ubas sa kapaligiran. Sa kilikili. At wag kalimutang gawing alak ang ubas. Ang bunga. Meron pa si Brother Alam niyo Sonny. kung bakit ginawa rin ni Cristo hamon. na parang... Ano yung hamon? Jerome? Meron din si Brother Sonny na hamon. Ano yung hamon ni Sonny? Tuloy na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kabutihan sa kapwa. Paano tayo mamunga ng sagana sa ating buhay? Tama. Totoo naman. Meron din siyang, katotohanan pa rin yun. May yugot din siya. Ano yung yugot niya? Parang nakapaloob na po dun sa inyo eh. Paano tayo mamunga ng sagana sa ating buhay? Sama natin. Copy. Yan. Ang dami ah. Umattend lagi ng LBS para mas maraming matutunan. Lagay mo. Hindi, huwag na. Okay. Araw-araw mag-LBS. Kung pwede lang no? Okay na po tayo? Okay na yan, Brad. Okay ka na. Kasi mag-alas 10 na, magagalit na si Brother Jerome.
Sino magko-closing prayer? Sino ba nagsabi? Uy, wala pa si Brother Jun ah. Wala pa si Brother Jun na ano, tangan ah. Closing prayer, Jerome, naka-assign na. Nagbasa na ako eh. Hey, Brad, sorry ah. Ano ka? Picture mo. Nagbasa na ako eh. Tayo picture. Smart. Na, Dali lang po ah. Saan na yun? LBS. Control V. Ay, ano nangyari? Control V. Dami ko pang gagawin bukas. Dahil bukas, libing lang tsahin ko nga. Yung ano. Oo nga po ah. Libing. Condolences. Ay, libing na po ba? Pero nung Oo, ano? libing na. Oh. Ang ano kasi bro, kaya nga ako nag-beg off dahil matandang dalaga yung tsahin ko. Alam mo naman, pagka old maid ka, Opo. Ikaw lahat. wala kang pamilya. Opo. So kami nakatoka, babantay kami sa punerarya, sa santuarium. No? At Ay, binaba mo, Brother Jerome. Ulit. Brother Jerome. Sabi mo, wala ganyan ka na eh. Nakaano pa sila eh. 1, 2, 3. Sana okay yun. gagawa pa ako ng PowerPoint presentation para dun sa panayam natin bukas. Ayo nga, bukas na yun. Bukas na yun eh. Tapos, Okay. pagdating ng Sabado, tsaka Linggo, yung senior citizen. Seniors, ano na. Ang dami ko na nga ginagawa sa community. Bala ko na nga maglaylo muna eh. Chinese community? Oo, ilalaylo muna ako. Lalo. Ang daming servisyo eh. Okay lang yun. Pinagpapala ka naman ng marami. Brother Sunny, ikaw na daw closing. Brother Jerome. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come divine will we pray. Heavenly Father, Lord, we praise you and we thank you, Lord, for allowing us, Panginoon, to really receive your words and your message, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that we continue, Lord, that we remain in you, Lord, that we become really your branches, that we are not going to leave you, even though kung ano man yung mga sitwasyon, mahirap man ang sitwasyon, Lord, akapit kami, Lord, sa vine. You are the vine, Panginoon. Lord, also we ask also for, this is the day 4 of also take this opportunity to pray for Saint Joseph. We are on the 4th day. Let me pray this day 4. Dear Jesus, we thank you for giving us your foster father, Saint Joseph, as an example of a holy worker. Help us to imitate all his virtues, particularly his humble spirit of diligence in work. Saint Joseph, we know little about the events of your life or your death, but as a holy and just man, you must have had great compassion on all who suffer pain. We ask you to look with compassion on all who suffer physical pain from the demands of their jobs. Please bring our prayers for employment before God and pray today especially for those whose current jobs cause them physical pain. Pray that we may unite all our sufferings in life to the sufferings of your foster son, Jesus. Help us through your prayers to grow holy to him each day. And please pray for, mention your intentions. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. Continue to give our honor and praise to the Holy Triune God. O glory be to the Be Father, to the and Father, to the Son, to the Son, and and to the the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and ever ever shall be, shall be, world without world world without without end. end in him. Amen. Saint Joseph, patron saint of workers, Pray for us. Pray for us. us. In the name of the Father, and the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.